Naranasan mo na bang umuwi mula sa isang masayang bonding o isang simpleng hangout kasama ang mga kaibigan at bigla mong naramdaman na parang may mali sa sitwasyon? Hindi naman sila bastos at nakangiti naman ang lahat, pero merong kakaibang pangamoy na tila may malamig na hangin na pumapagitna sa inyong lahat. Ang iyong isipan ay puno ng mga tanong, subalit ang pinakamahalaga at paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo ay, ako lang ba to o talagang may ayaw sa akin? Sa mundong ito, napakaraming tao ang may kakayahang ngumiti at ipakita ang kanilang mga ngiti, ngunit hindi lahat ng ngiti ay binubuo ng tunay na damdamin. Maraming beses, ang isang ngiti ay maaring magtago ng mga tunay na nararamdaman na hindi nakikita sa panlabas na anyo. Minsan, ang mga tao ay maaaring maging magalang at maayos sa iyo, subalit sa kabila nito, may mga senyales na nagiging palatandaan na mayroon silang hindi pagkagusto o anumang negatibong damdamin patungkol sa iyo. Sa video na ito, ating tatalakayin ang 7 palihim na senyales na indikasyon na maaaring ayaw sa iyo ng isang tao kahit na sila'y nagpapakita ng kabaitan sa iyong harapan. Gamit ang mga kwento at aral ng Stoicism, layunin nating tulungan ka na makita ang mga babalang mahirap maunawaan sa una. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na maging mapanuri at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating paligid. Kaya naman, iingatan natin ang ating kalooban sa kabila ng mga pangyayari. Makinig ka ng mabuti, sapagkat baka may mga tao na dapat mo nang iwasan para sa iyong sariling kapayapaan at kasiyahan. Ang tunay na pagkakaibigan at koneksyon ay dapat na puno ng tiwala at katiwasayan. Huwag nating kalimutan na ang mga tao sa ating buhay ay may malaking papel sa ating emosyonal na kalusugan. Magiging mahalaga na malaman kung sino ang nararapat sa atin at sino ang dapat ipagpaliban. Number 1, ang biro na may lason. Si Marco, tropa ko dati, isang masayang tao at mahilig magpatawa. Ang lagi niyang absuelto ay ang mga biro na may kasamang sakit. Minsan, makikita mong may nakatagong pangungutya sa likod ng kanyang mga ngiti. Halimbawa, sasabihin niyang, "Uy, ang sipag mo ngayon nilagnat ka ba?" Na tila nagpapahayag ng isipin mong mas nakahihigit siya. O kaya naman, "Ang galing mo pala." Minsan jud na nagbibigay ng isang uri ng pagsuway sa iyong kakayahan. Nung una, tawa lang ako ng tawa. Pinagtatawanan ko siya, nag-aakalang wala lang yun. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napagtanto na may pabulong na mensahe ang kanyang mga biro. Parang may pinapahiwatig siyang hindi kasapat. Nang hindi siya kinakabahan sa pagiging masama, tila ba ginagamit niya ang mga biro bilang pananggalang laban sa mga posibleng paghusga sa kanya. Ang katotohanan, maraming tao ang nagiging komportable sa paggamit ng mga biro para ipahayag ang kanilang tunay na saloobin. Pinipili nilang maging ligtas mula sa kahihiyan ng sa gayon. Hindi nila kailangang harapin ang sadyang masasakit na salita. Isang pamamaraan ito upang ipakita ang kanilang iniisip, ngunit sa isang paraan na parang nakakatawa para hindi sila mapagsalitaan. Ayon sa mga prinsipyo ng Stoicism, ang respeto ay isa sa mga pangunahing pundasyon ng matibay na relasyon. Ipinapakita nito na kahit sa mga biro, dapat may pagkilala at pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Kaya kung ang isang biro na dating masaya ay nagiging dahilan upang manghinayang o masaktan ka, maaaring hindi na iyon biro kundi pang-aapi sa anyo ng tawanan. Kaya naman, ano ang dapat mong gawin kapag nararamdaman mong puno na ang iyong saloobin at umabot na sa puntong hindi ka na natatawa? Ang pinakasimpleng hakbang ay ang pagkuha ng tamang pagkakataon para makipag-usap ng direkta ngunit may nahon. Sabihin mo, kung biro lang yan, sana hindi nakakababa ng pagkatao ko. Sa ganitong paraan, maipapahayag mo ang iyong nararamdaman nang hindi nagiging marahas. At maaari pang maipakita kay Marco na ang kanyang mga salita ay may lalim na maaaring hindi niya napapansin. Magiging daan ito para sa mas malinaw na pag-unawa sa isa't isa at marahil makapagbigay alam sa kanya na ang pagkakaibigan ay nangangailangan ng higit pa sa mga biro. Kailangan din nito ng respeto at
pagpapahalaga sa damdamin ng bawat isa. Number 2, papuring may itinagong pangmamaliit. Na-meet mo na ba yung taong may kakayahang magbigay ng papuri, pero sa likod nito ay may tinatagong patama o insulto? Minsan, sa kabila ng kanilang magandang pananalita, may mga salitang nakatago na nagdadala ng masakit na mensahe. Isang halimbawa na maaaring marinig mo mula sa kanila ay, "Uy, ang galing mo ah," para sa isang baguhan. Sa simpleng pangungusap na ito, may halong paghanga ngunit may patalim na nakaturo sa iyong karanasan. Isang ibang halimbawa ay ang pahayag na, "Uy, ang linis mo ngayon na di tulad dati." Mukhang positibong obserbasyon ng kanilang nakikita, ngunit ang mensahe sa likod nito ay tila nagsasabing hindi ka naging maayos sa nakaraan. Ito ang tinatawag na backhanded compliment o papuring may baluktot na mensahe na kadalasang may kasamang pang-iinsulto. Madalas ang mga ganitong uri ng papuri ay hindi dahil sa taosmang pag-aalala para sa iyo, kundi higit pa rito dahil may mga personal na insecurities ang taong nagbigay nito. Maaari silang takot na maungusan o mapantayan ka, kaya't pinipilit nilang ipahayag ang kanilang pagpapahalaga sa paraang may kabuntot na pang-aasar o pagpipintas. Isang mahalagang pananaw mula sa mga pilosopo, partikular na kay Marcus Aurelius, ang nagsasaad, "Huwag mong ibase ang halaga mo sa opinyon ng iba." Sa ganitong mga pagkakataon, kung ang papuri ay may kaakibat na insulto, hindi mo na kinakailangang tanggapin ito bilang isang tunay na pahayag ng halaga. Kung sakaling makatagpo ka ng ganitong sitwasyon, bakit hindi mo subukang sagutin ito ng may dignidad? Maaari mong sabihing, "Salamat. Proud ako sa progress ko." Sa simpleng tugon na ito, ipinapakita mong hindi ka natitinag sa mga binitiwan nilang salita. Alisin mo na ang sarili mong halaga mula sa kanilang mga opinyon at hayaan silang lamunin ng kanilang sariling pagdududa. Sa huli, ikaw pa rin ang aalis na may mataas na pagtingin sa sarili. Number 3, laging busy pero hindi sa'yo. May kakilala ka bang ganito? Isang tao na tila napakaabalang-abalang sa kanilang mga gawain, ngunit nakapagtataka na sa paningin mo, parang hindi ka na isasama sa kanilang mga schedule. Tanong mo sa sarili mo, ano nga ba ang mga palatandaan ng ganitong klase ng tao? Halimbawa, ikaw ang nagyaya sa kanila para sa isang simpleng kape o salo-salo at ang sagot nila ay palaging, "Ay, sorry, hindi ako makakapunta, pagod ako." O kaya ay may ibang dahilan na tila kapani-paniwala sa umpisa, ngunit sa huli, nagiging isang palaisipan na lamang kung bakit ka hindi nila makasama. Ngunit heto ang nakakaintriga, makikita mo sila sa susunod na araw sa kanilang Instagram, masayang nag-e-enjoy sa tabi ng dagat, kasama ang ibang tao na tila mas mahalaga sa kanila. Paano nangyari iyon? Saan napunta ang kanilang pagka-busy? Ang katotohanan ay madalas na nakakaligtaan o pinapansin. Palagi silang busy, ngunit tila hindi naman para sa iyo. Ang panahon na maayos nilang naisasakripisyo para sa ibang tao ay nagpapakita na ikaw ay nahuhulog sa tabi lamang, hindi kasama sa kanilang mahahalagang gawain. Importante sa ganitong sitwasyon na maunawaan ang isang hiyas na katotohanan. Kung talagang may halaga ka para sa isang tao, gagawa talaga sila ng paraan para makasama ka, kahit gaano pa man kaabalang kanilang schedule. Sa kabaligtaran, kung ayaw kanila, maghahanap sila ng dahilan upang makaiwas. Ang mga reaksyong ito ay nagpapakita hindi lamang ng kanilang mga intensyon, kundi ng totoong prioridad ng mga tao sa ating buhay. Isang mahalagang aral mula sa Stoicism ang nagsasabing ang oras ay isa sa mga pinaka-importanting yaman na taglay ng isang tao. Kung may isang tao na hindi makapaglaan ng kahit konti sa kanilang oras para sa iyo, hindi ito nangangahulugan na may kulang sa iyo. Maaaring ipinapakita lamang nito na mayroon silang ibang mga bagay na inuunan na mas mahalaga para sa kanila kaysa sa iyo. Ang tunay na halaga ng isang tao o ng kanilang oras ay masusukat sa kanilang mga aksyon at pagpili. Sa kabila ng mga sitwasyong ito, huwag kang maghabol sa mga tao na hindi makatugon sa iyong pangangailangan para sa koneksyon at pagkakaibigan. Sa halip, i-prioritize ang mga taong tunay na naglalaan ng oras at espasyo para sa iyo.
Ilaan mo ang iyong panahon sa mga taong gustong kasama ka at may tunay na interes at malasakit sa iyong buhay. Tandaan, sa huli ang iyong oras ay isang mahalagang yaman. Gamitin ito sa mga taong tama. Ang pagtrato sa iyo at nagbibigay halaga sa iyong pagkatao. Ang buhay ay masyadong maikli upang sayangin sa mga relasyong walang kabuluhan. Piliin ang mga tao at sitwasyon na tunay na nagdadala ng saya at halaga sa iyong buhay. Number 4, lagi kang naiiwan sa plano. Isang beses, nalaman mong nagkita-kita pala sila, ang mga kaibigan mong itinuturing mong malapit sa puso. Sila ay sabay-sabay na nagkainan, nag-road trip sa mga lugar na puno ng alaala at nagpicture pa na puno ng saya at tawanan. Tila isang malaking kasiyahan na ipinagkait sa iyo at ikaw, wala man lang pasabi mula sa kanila, ni anino man lang ng impormasyon tungkol sa kanilang pagsasama. Ang palusot nila, akala namin busy ka eh. Isang pahayag na sa unang tingin ay maaring mukhang tapat. Ngunit sa likod nito may iba pang katotohanan. Ngunit ang totoo, sadyang hindi ka nila gustong isama. Ito ay isang masakit na katotohanan na mahirap tanggapin. Na sa gitna ng lahat ng bagay, tila wala kang puwang sa kanilang mga plano. Masakit, pero ito ang realidad. Kung gusto talaga kanilang kasama, tiyak na iisipin nila ang pangalan mo. Isasama ka nila sa mga plano at pagtitipon. Kung hindi nila mararamdamang kulang ang grupo kahit wala ka. Ang pakiramdam ng pagiging hindi, mahalaga ay isang bagay na madalas nating pinagdaraanan at malaking hamon ito sa ating pagpapahalaga sa sarili. Ayon sa Stoic na si Epictetus, huwag mong ipilit ang sarili mo kung saan ka hindi tinatanggap. Ang mga tao ay may kanya-kanyang daloy ng buhay. At kung ikaw ay hindi bahagi ng kanilang kwento, marahil oras na para ilipat ang iyong pansin sa mga taong totoong pinahahalagahan ka. Kaya't itanong mo sa iyong sarili, gusto mo bang palaging maging huling makakaalam o nararapat lamang na mapasama ka sa mga plano ng mga taong tunay na may malasakit sa iyo? Ang pagninilay na ito ay mahalaga upang malaman mo kung saan ka dapat tumayo sa buhay at kung sino ang dapat mong pahalagahan sa iyong sariling kwento. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng mga tao sa paligid mo na nagmamalasakit at handang ibahagi ang kanilang oras at mga karanasan kasama ka. Number 5, iniiwasan ka sa pisikal na contact. Napansin mo ba na lahat sila ay nagbeso at nagyakapan? Ngunit sa tuwing nandyan ka, ang mga galaw nila ay nagiging malamig. Sa halip na ang mainit na kamusta, tila ba ang natitira sa iyo ay isang simpleng hi, lamang na sinamahan ng awkward ng ngiti? Nakakabahala, hindi ba? Mahalagang maunawaan na hindi lahat ng tao ay may parehong antas ng pagkahilig sa pisikal na contact. Oo, may mga individual na mas likas na malapit at mahiyain sa pakikipag-ugnayan. Ngunit kapag napapansin mong sa iba ay tila mas komportable at maginhawa siya, habang sa iyo naman ay may malaking distansya o hadlang, ito ay may malalim na ibig sabihin. Ang wika ng katawan ay hindi kailanman nagsasabi ng kasinungalingan. Ayon sa mga prinsipyo ng Stoicism, ang kilos at asal ng isang tao ay mas totoo at mas makapangyarihan kaysa sa mga salitang binibitawan nila. Kung hindi kanya kayang hawakan, itinuturo nito na maaaring may mga damdaming tinatago sa likod ng kanyang mga mata. Maaaring hindi siya handang ipakita ang tunay na nararamdaman niya. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili sa isang sitwasyon na hindi komportable. Mahalaga ang paggalang sa space ng isa't isa. Sa katunayan, madalas ang pag-iwas sa pisikal na kontak ay nagiging sagot na rin sa iyong mga katanungan. Kung mayroong hadlang sa inyong ugnayan, maaring ito na ang pahiwatig na ang kanyang damdamin ay hindi pa hahandang maging mas malalim at sa halip, baka mas mainam na tanggapin ito at bigyan siya ng oras na pag-isipan ang tunay na nararamdaman niya. Minsan ang mga di alinsunod na kilos, ang siyang nagsasalita ng mas maingay kaysa sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Number 6, nawawala kapag kailangan mo. Maraming tao ang tila masaya at puno ng sigla kapag ikaw ay nasa magandang kalagayan. Ang kanilang saya ay madaling maramdaman sa mga okasyong puno ng kasayahan at tagumpay.
Halimbawa, kung ikaw ay na-promote sa trabaho, sila ang mga unang nagpapadala ng mga mensahe o kumikilos sa social media, masayang masaya para sa iyo at tila tunay na nagagalak sa iyong tagumpay. Ngunit sa mga panahon na ikaw ay naguguluhan, nalulumbay, o na nangangailangan ng kausap para sa payo o simpleng makikinig, madalas na tila sila ay nagiging mga ghost na hindi mo na mahagilap. Ang mga mensahe na iyong ipinadala ay nagiging saksi sa kawalang sagot, na nagiging mga scene na lamang sa iyong inbox, na nagdudulot ng karagdagang sakit at pagdududa sa iyong isip. Ang tunay na pagkakaibigan at koneksyon ay hindi lamang nasusukat sa tawanan at kasiyahan sa mga pagtitipon. Ang tunay na halaga ng isang kaibigan ay nasusubok at lumalabas sa mga hamon ng buhay. Ayon sa mga aral ng Stoic teachings, dapat tayong maging maingat at mapanuri sa mga taong nasa paligid natin. Hindi lahat ng taong handang nangumiti at makisaya ay maaaring ituring na tunay na kaibigan. Ang katotohanan ay ang mga tunay na kaibigan ay ang mga taong nandiyan sa ating tabi sa mga oras ng pangangailangan. Sila ang mga tao na hindi lamang nagmamasid sa ating mga tagumpay, kundi sila rin ay nandiyan upang tayo ay samahan sa mga panahon ng lungkot, pagkabigo at pagsubok. Ang kanilang kakayahang makinig at magbigay ng suporta sa mga panahon na tayo ay nangangailangan ay ang tunay na sukatan ng pagkakaibigan. Kaya kung meron kang mga tao sa iyong buhay na tila palaging nawawala o ghosting, sa tuwing ikaw ay may suliranin, maaaring kailangan nating pag-isipan ang kanilang papel sa ating buhay. Marahil hindi lamang sila abala sa kanilang sariling mga alalahanin, kundi maaaring hindi rin sila handa o may kakayahang suportahan ka sa mga mahihirap na sandali. Mahalaga ang pagkakaunawang ito upang hindi tayo maligaya sa ating mga imahinasyon tungkol sa mga tao sa ating paligid at sa huli, matagpuan ang mga tunay na kaibigan na handang makinig at tumulong sa atin sa mga oras na tayo ay humihingi ng tulong. Sa ganitong paraan, maaari tayong bumuo ng mga koneksyong tunay at may halaga na magpapatibay sa atin hindi lamang sa ating tagumpay, kundi pati na rin sa ating mga pagsubok sa buhay. Number 7, hindi ka nila pinaprioritize pero ayaw ka ring pakawalan. Isa ito sa mga pinakamasakit na katotohanan na maaaring maranasan ng sinuman sa isang relasyon. Isang sitwasyon na punong-puno ng emosyon kung saan maiisip mo na tila hindi ka nila inuuna sa kanilang mga prioridad. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa rin silang takot na mawala ka sa kanilang buhay. Ang mga pagbabalik tanaw at komplikadong damdaming ito ay maaaring makaramdam ng paralysis, parang isang labirinto na walang malinaw na daan palabas. Makikita mo na may mga sandali sa kabila ng kanilang kawalang pagpapahalaga na nagtatangkang magpakita sila ng atensyon sa iyo. Sa mga pagkakataong napapaisip ka na umalis o lumayo, bigla na lang silang nagiging aktibo, nagtatala ng mga mensahe o nagbibigay ng mga pagbati na tila naglalayong buhayin muli ang koneksyon ninyong dalawa. Ang kanilang mga pagkilos ay tila nagpapakita na may interes silang ipagpatuloy ang inyong ugnayan. Subalit sa likod ng mga ngiti at pagsisikap na muling makipag-ugnayan, may malalim na bumubulusok na kawalang sigla sa tunay nilang pagpapahalaga. Ang pakiramdam na hindi ka nila kayang bitawan, kahit hindi ka nila kayang ipaglaban, ay nagiging sanhi ng labis na pagkalito at sakit. Mahalaga na maunawaan ito, ikaw ay hindi lamang isang opsyon sa buhay ng sinuman. Ikaw ay isang tao na may sariling damdamin, mga pangarap at karapat-dapat sa tunay na pagmamahal at respeto. Tulad ng mga aral ng Stoicism na itinuturo ni Seneca, ang buhay ay masyadong mahalaga para aksayahin sa mga taong walang intensyong alagaan ito. Ang mensaheng ito ay nagsisilbing paalala na hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na mabalao. Mag-aksaya ng oras para sa mga tao na hindi nagbibigay ng puwang para sa iyo sa kanilang puso at buhay. Kung mayroon mang tao na ayaw kang pakawalan, subalit ayaw din namang ipaglaban ka, napakahalaga na ikaw mismo ang kumalas.
Ang paggalang sa sarili ay napakahalaga. Ito ang pundasyon ng iyong pagkatao. Dapat mong piliing alagaan ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap at ang iyong kagalingan. Huwag magatubiling iwanan ng mga ugnayan na hindi nagbibigay ng halaga at pagkilala sa iyong pagkatao. Sa huli, ikaw lamang ang may karapatan na pumili ng mga taong tunay na magbibigay sa iyo ng pag-ibig, suporta at respeto na iyong nararapat. Magpatuloy sa paghahanap ng mga relasyon na nagtutulungan at nagpapalakas sa iyong pagkatao dahil ikaw ay karapat-dapat sa ganitong klase ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa mundong puno ng ngiti at masasayang mukha, madalas na ang tila masaya sa panlabas na anyo ay nagdadala ng mga itinatagong pasakit at kalungkutan. Ipinapakita ng tunay na kalagayan ng maraming tao na hindi lahat ng ngiti ay nagmumula sa kasiyahan. May mga pagkakataon na ang ngiti ay nagsisilbing maskara na nagtatakip sa mga takot at hidwaan sa kalooban. Mahalaga ang pagkilala sa katotohanan, kaya naman mas mabuting malaman mo ang totoong estado ng damdamin ng mga tao sa iyong paligid ngayon kaysa manatili sa ilusyon ng pagkakaibigan na napapaligiran ng hindi pagkakaunawaan at mga kasinungalingan. Sa proseso ng pagpili ng mga tao sa iyong buhay, dapat ay mas maging mapanuri ka. Pumili ng mga individual na tunay na nagmamalasakit at handang makinig sa iyo. Suriin ang kanilang mga aksyon at salita at tansyahin kung may espasyo ka sa kanilang mundo. Iwasan mong masayang ilaan ang iyong oras at emosyon sa mga tao na hindi kayang pahalagahan ang iyong pagkatao at presensya. Huwag hayaang ang iyong halaga ay nakadepende sa mga taong hindi nakikita ang kahalagahan ng iyong pagkatao. Ang kanilang katahimikan at mga gawa ay sapat na upang ipahiwatig na hindi kakabilang sa kanilang mga prioridad. Tanggapin at yakapin ang mga senyalis ng hindi pagkakaunawaan. Sa huli, ito ay isang hamon at responsibilidad na dapat mong ginugugol sa sariling pag-aalaga at kapakanan. Isipin mong mabuti, sa dulo ng lahat ng ito, may isang mahalagang bagay na dapat maging malinaw sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili sa mga relasyon na hindi naglalaman ng tunay na pagkalinga, respeto at suporta. Ang tunay na halaga ng pagkakaibigan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng oras na pinagsamahan, kundi sa lalim ng pagkilala at pag-unawa sa isa't isa. Sa mga tao na tunay na nagmamalasakit sa iyo, doon mo dapat ilagak ang iyong mga oras, emotion at iba pang resources. Ang mga taong may halaga sa iyong buhay ay sila ring dapat mong pahalagahan ng higit. Ibigay ang iyong sarili sa kanila. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang mga makabuluhang relasyon na hinahangad mo. Kung may natutunan ka mula sa video na ito, huwag kalimutang i-like ito. Ang iyong mga pananaw at karanasan ay mahalaga. Kaya't mag-iwan ng comment sa ibaba upang maibahagi ang mga ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content na tumatalakay sa mga realidad ng buhay. Ang layunin ay ang magkaroon ng saya at tunay na meaningful connections. Samahan mo kami sa paglalakbay na ito patungo sa mas maliwanag at mas makabuluhang mga relasyon